Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is here rin ng Panginoon. Sa biyaya mo lamang, ako, umaawit sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri ng sinabi na ating mga kapatid. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nagagawa natin ang mga bagay patungkol sa kanyang kalooban, patungkol sa kanyang kapurihan. So, yun ang dahilan mga kapatid, bakit po tayo nagsasama-sama sa pagkakataon ito para po papurihan ng ating Panginoon sapagkat lahat po tayo ay nakaranas ng kanyang biyaya. Nakaranas po ba kayo ng biyaya ng Panginoon? Ayan. So, magandang malinaw po yun sa ating mga kapatid sapagkat hindi natin tataglayin yung inaawit natin sa kanila na sinasabi natin kagalakan sa Panginoon, kagalakan para magpuri sa mga kung hindi naman natin nararanasan at patuloy na nararanasan ang biyaya o kagandahan loob ng ating Panginoon. Ang English po doon ay ang kanyang grace, ang kabutihang loob ng ating Panginoon. So, nagpapatuloy po tayo sa magandang balita na binigay po sa atin ng ating Panginoon na dapat po ay ating naunawaan ang mensahe ng Panginoon. Everything you need is in Christ. Everything we need is in Christ. Everything we need is Christ. Yan. Umakyat na po tayo dun sa ikalawang chapter ng Book of Colossians. Sa ngayon po, tatalakayin natin ang nakasaad sa teksto ng Colossians chapter 2, verses 1 to 7. We will tackle 7 verses in the chapter 2 of the Book of Colossians. At ang ating pong ang titulo po ng mensahe ng Panginoon ngayon ay The Mystery of God, Fully Known in Christ. The Mystery of God, Fully Known in Christ. So, tandaan natin mga kapatid, ang pinakamahalagang biyaya na natanggap po natin mula sa ating Panginoon ay ang lubusan po natin maintindihan at maunawaan ang misteryo ng Diyos patungkol sa kanyang kaloobang kaligtasan. At ang lahat po ng iyon, mga kapatid, ang lahat ng kaunawaan na iyon ay nakukuha natin, nakikita natin sa pagkakilala natin at pagkaunawa sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kapag hindi mo lubusan nakikilala, naiintindihan o nauunawaan kung sino ating Panginoon Hesus Kristo at kung anong ginawa niya para sa atin, ibig sabihin mga kapatid, the mystery of God is not fully revealed in you, yet hindi pa nare-reveal sa iyo kung hindi mo lubusan kilala si Kristo, ang ating Panginoon Hesus Kristo, at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Okay, the mystery of God, fully known in Christ. Colossians chapter 2, verse 1 to 7, let us read. I want you to know how much I am struggling for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Apostle Paul is speaking here, or was the one written this letter to the church of Colossians. And then verse 2. My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ,
in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine sound arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ayan. So makikita natin dito sa binasa natin 7 versikulo ng chapter 2 ng Colossians, ng book of Colossians. Makita natin ang pagkakilala natin ng kabuuang pagkaunawa patungkol sa mga nireveal na nakasulat na katotohanan ng ating Diyos para sa ating Panginoon sa Kristo. Ang pagkaunawa natin ng lahat ng iyon ang nagbibigay sa atin ng kakayanang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi mo siya lubusan nakikilala sa kabuuan ng inireveal ng Diyos na katotohanan patungkol sa Kanya, kapatid, hindi mo siya lubusan napupuri, nasasamba, at napapasalamatan. Okay? Kasama po, mga kapatid, tandaan natin, kasama sa package ng grasya ng Diyos na binigay sa iyo bilang Kanyang hinirang, bilang Kanyang piling, ay ang ipaunawa niya sa iyo. Ipaunawa ng Diyos sa iyo ang kabuuan ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi pwedeng hindi nagpo-progress. Hindi pwedeng hindi lumalalim. Hindi pwedeng hindi lumalawak ang pagkaunawa mo, pagkakilala mo sa Panginoong Hesukristo. Kung tinatawag mo ang iyong sarili na mananampalataya, na anak niya, na pinili niya, na hinirang niya, o nakatanggap ng kanyang grasya. Hindi mo pwedeng sabihin, ligtas ka, pero hindi mo lumusan, nakikilala ang Panginoong Hesukristo. No, you cannot. Why? Because yung understanding, yung full understanding of who Jesus is, mga kapatid, is included in the package of the grace that you have received from God. Included yun. At hindi niya hayaang hindi mo siya makikilala sapagkat yun ang materialismo para mapapurihan mo siya at mapasalamatan mo siya ng makatotohanan. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, darating ang araw, at ngayon na nga, na mayroong mga tunay na sasamba sa ating Diyos, sasamba sila sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Sapagkat maiintindihan at maunawaan nila kung sino ating Panginoon. Okay. 7 verses. So, bago tayo umusad, mga kapatid, sa atin pong exposition. Magkaroon tayo ng trivia, sapagkat may nabanggit dito na isang iglesia. Okay? Sa verse 1. Sabi sa verse 1, sabi ni Apostol Pablo sa verse 1, I want you to know how much I am struggling for you and for those at Laodicea. Ano ba? Verse 1? Ayan, Laodicea. Okay.
Ano yung Laodicea? Okay. Kasi ang book na binabasa natin is Book of Colossians. Okay? Pero may nabanggit dito na isang lugar sa Apostol Pablo, bukod sa Colossians, sabi ng Apostol Pablo, nagpapakahirap ako para sa inyo, Colosas, at sa Laodicea. Okay. Ano yung Laodicea? Kapag binasa niyo ang Book of Revelation, meron doon sa chapter 2 at chapter 3 na 7 churches. Okay? Kasi pagka Friday, prayer meeting natin, yun ang theology class natin, na pag-aaralan natin last Friday, yung Book of Revelation. So sa Book of Revelation, meron dong, sa Book of Revelation chapter 2 and chapter 3, meron dong nabanggit ang ating Panginoon through Apostle John ng 7 iglesia. Okay? 7 iglesia. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and yung ikapito, Laodicea. Laodicea. Kilalanin natin. Sino itong binabanggit na Laodicea, the Laodicean Church ni Apostol Pablo? So, Laodicean Church, listen very carefully. Kasi titignan natin, mga kapatid, hindi porke church ka, approve ka, o sinasabi mong church ka, approve ka sa langit. No? Yun nga ang iniingatan natin, mga kapatid, kaya tayo ay marunong na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi porke, Truth and Life kami, Truth and Life Christian Church. Approve kami sa langit. Tignan natin kung talagang tayo'y approve sa langit. Sapagkat merong binabanggit ang Panginoon, mga kapatid, sa Book of Revelation na 7 church at 2 lang doon ang pinuri niya. Okay? Anong churches yun? Smyrna, tsaka Philadelphia. Hindi ko alam kung yun yung Pilipos, hindi ko pa napag-aaral. So, Smyrna at Philadelphia. Yun lang ang pinuri niya. Bagsak sa kanya ang 5 churches. Out of 7 churches, 2 lang yung pinuri ng Panginoon na hindi niya binigyan ng negative na assessment. Okay? Ayun ang iniingatan natin. Sino tong Laodicean Church na sinasabi ni Apostol Pablo na nagpapakahirap ako para sa inyo? So, Laodicean Church was located a few miles away from Colossian Church. So, hindi sila magkalayo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, parang ang kanyang pagpapagal ay naandoon sa 2 church na yun. Colossian and Laodicean Church was founded not by Apostle Paul, but probably by one of his converts or his disciples. Laodicea was a wealthy city. Ibig sabihin ng wealthy city, mayaman tong lugar na to, itong Laodicea. At yung Laodicean Church ay nandoon sa mayamang lugar na yon. So Laodicea was a wealthy city, a center of trade and commerce. So, nandun yung kalakalan sa lugar na yon, sa Laodicea. But later, hindi porke mayaman ang kanilang church, hindi porke mayaman ang kanilang lugar. Later, in Revelation chapter 3, verses 14 to 22, Christ would criticize the believers at Laodicean church for itong Laodicea, yung sinasabi na lukewarm, hininga. At tandaan natin na napakasikat ng Laodicean Church sa Revelation. Ito yung palagi nating napag-aaralan na hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahininga, lukewarm. Kaya naman, sabi ng Panginoon, isusuka kita.
Okay? I-spit kita. Iyon, isusuka kita. Yan ang sabi ng Panginoon. Lukewarm. Ibig sabihin, let us assess ourselves, let us assess our church. Kamukha ba tayo ng Smyrna at ng Philadelphia or kamukha tayo ng 5 churches na disapprove sa langit? Because, mga kapatid, tandaan natin, meron ding judgment ang mga churches. Hindi porke progresibo tayo, sabihin natin may pera tayo, malaking church tayo, o sikat na church, ay approve sa langit. No, makikita natin, mga kapatid, that the final judgment, the final assessment, if we are really doing the things of God, kung ginagawa talaga natin ang kalooban ng Diyos, ang talagang judge o huhusga nito, sa huling araw, ay hindi amat ng people, kundi talaga ang nakikita ng Diyos sa atin. Personal man, pamilya man, church man, bansa man. Okay? May mga judgment lahat ng yun. Okay, yun ang ating trivia. So, the question to ponder right now is, question. Wala? Okay. Hindi ko ba naisulat? Okay. So, question to ponder is, how is the mystery of God in Christ made known to the elect? Okay? Paano ang misteryo ng Diyos, na matatagpuan kay Hesukristo ay ipinaunawa niya sa kanyang mga hinirang. Paano ito nangyari? Of course, the general answer, mga kapatid, pinaunawa niya ang misteryo na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagka nagkaroon tayo ng isang kasagutan, so ganun ginawa ng Panginoon. The general answer should be, the mystery of God in Christ is made known to the elect through the Holy Spirit who illuminates the spirit that has been born within a man. That spirit that has been born is from God to understand the gospel of God's grace. Yun ang general answer, mga kapatid. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tinuruan ng banal na Espiritu ang Espiritong ipinanganak sa atin galing sa Diyos para maunawaan natin ang kabutihang loob ng Diyos at ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mabuting balita. Yan ang general answer. Pero ang tanong, paano yung sequence? Ito ba'y minagic lang ng Panginoon sa atin? Isang araw, wala naman tayong ginagawa, tayo'y makasalanan, nagpapalaboy-laboy tayo dito sa sanlibutan ito, tapos biglang minagic tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Spirit, pinanganak ang Spirit sa atin, and then dumating ang Holy Spirit para turuan ang Spiritong pinanganak sa atin, and then alam na natin. Ganon ba ang nangyari, mga kapatid? Magic ba ang lahat? At biglang nagsama-sama tayo at nag-usap, uy, may nangyari pa sa'yo. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Kayo, anong nangyari? Anong nangyari? Gantong nangyari sa amin. Ganon ba? Pare-pareho tayo. Magkaroon na tayo ng church. Ganon ba ang nangyari, mga kapatid? Is it a magic? O ano ang prosesong ginagamit ng Diyos para makarating sa atin ang kabuuan ng pagkaunawa sa kanyang misteryo o sa kanyang sekreto na nireveal niya sa pamamagitan ng Panginoon Hesukristo. Paano nangyari sa atin? Titingnan natin sa pamamagitan ng tekstong meron tayo ngayon. Paano
nireveal ng Diyos, pinaunawa sa kanyang mga hinirang ang kanyang misteryo sa Panginoong Kristo. Letter A, God calls men Okay. Sige, sabihin ko na lang. Medyo mabagal yung ng ating projector. Okay, paano ni-reveal? God calls men like Paul to struggle for the brethren. Yun ang una. As was said in verses 1 to 4. Sabi dun sa verse 1 ni Apostol Pablo, I want you to know how much I am struggling for you. Okay? Paano nire-reveal ng Panginoon ang kanyang misteryo sa kanyang mga hinirang? Una, tumatawag siya ng mga tao na gagamitin niya para magtrabaho, magpakasakit, magpagal para ipamalita sa kanyang mga hinirang ang kanyang misteryo. Okay? Kagaya ng ating Panginoon, kagaya ng ating apostol o na paggamit ng Panginoon sa ating apostol Pablo. God calls men like Paul to struggle for the brethren. Now, the call to struggle for the brethren means, paano nag-struggle si Apostol Pablo para sa mga hinirang ng Diyos o para sa church? The call to struggle for the brethren means, number one, to love them, to encourage them, and to teach them everything they receive in Christ. Mga kapatid, ang isang hinirang ay merong tatanggapin sa ating Diyos. Tandaan mo yan. Huwag kang papayag kung sinasabi mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Huwag kang papayag na wala kang nararanasan o tinatanggap man lang sa Kanya. Meron kang tatanggapin mula sa ating Diyos. At ang Diyos ay tumatawag ng mga tao na gagamitin niya para magpagal upang ipaabot sa ating mga hinirang. Ano ba ang ating tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? At hindi dumadating sa atin yun ng parang magic. Ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng pag-ibig, encouragement, at marunong na pagtuturo o pagpapagal sa pagtuturo ng mga taong tinawag niya. Kagaya ni Apostol Pablo. To love them, to encourage them, and to teach them everything they receive in Christ. All these endeavors, mga kapatid, ang gawain ito, ang trabahong ito, are intentional and consistently done by the men of God. Yung mga taong tinawag niya. Don't be distracted. Let us focus. Okay? Kaya may mga tao tayong nababasa sa banal na kasulatan na ang kanilang buhay ay dedicated na. Sapagkat yun ang kanilang calling,
dedicated na, kagaya ni Apostol Pablo, na magpagal. Hindi sila nangyalalamerda. Hindi sila yung makikita natin ang kanilang isip ay napupukaw sa sanlibutan ito. O sa mga bagay na material. Ang kanilang buong pagkatao, mga kapatid, ay gagamitin ng Diyos sapagkat sila'y tinawag para magpakasakit. Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, I want you to know how much I am struggling for you, for the brethren, for the church. Para maintindihan nyo, mga kapatid, sino ba si Kristo? Ano ang kanyang ginawa? Ano ang meron ka na dapat mo ma-receive galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? It must be intentional. Okay? The man of God who was called to struggle for the brethren must intentionally love the brethren so they could sacrifice and care for them and attend to their needs emotionally, mentally, spiritually, and in some occasions, materially and financially. Okay? Kasi hindi mo kasi paniniwalaan ng isang tao, mga kapatid. Di ba, meron tayong kasabihan. Action speaks louder than words. Kapag may isang ministro o pastor o sino man siya na sasabi, mahal ko kayo. Pero kuha ng pera sa'yo. Mahal ko kayo. Pero hindi nyo alam, yung mga anak nyo, yung mga anak na young people, pinagsisipingan ng pastor na yun. Mahal ko kayo. Pero makita mo, wala siyang ibinibigay na pakinabang sa'yo, kundi ikaw ang nagbibigay ng pakinabang sa kanya. Okay? Tumatawag ang Diyos, mga kapatid, kagaya ng buhay, kagaya ng pagkatawag niya kay Apostol Pablo, ng mga taong nagpapakasakit. Hindi yung kumikita. Binubola ang church at kumikita sa church. Ini-exploit ang church. Kundi gumagamit ang Panginoon ng mga taong nagpapakasakit sa pagpapakita nila ng kanilang pag-ibig sa iglesia. Okay? Hindi mo kasi paniniwalaan. Siguro, medyo uto-uto ka na lang kung naniniwala ka sa mga taong nakikita mong minumulestya ka. Okay? Yun ang sinasabi. Lagi na yung pinag-uusapan ni Pastor Jonathan na siguro pumasok na sa yung powerful delusion. Yung na-hypnotize ka na niya na wala ka namang nakikitang pakinabang sa kanya, na hindi ka naman niya dinadala talaga sa kabutihan, pero para kang walang isip na sunod ng sunod at paniwalang-paniwala sa kanya. No? The life of Apostle Paul, the life of the men of God, makikita natin, mga kapatid, sila yung mga taong nagpapakasakit, kagaya ng Apostol Pablo, para sa iglesia. Nakakulong, hinahagupit, hindi kumakain, ngunit patuloy na nagpapagal para sa iglesia. Pinapakita ang kanyang pag-ibig, nagsasakripisyo, patuloy na nagkikare
at nag-a-attend ng kanilang mga pangangailangan, anumang klaseng pangangailangan, emotional, mental, spiritual, and in some occasions, material and financial. Okay? And these men are intentionally encouraging the church, patuloy na nagbibigay ng encouragement because the world that we live in, lalo na ngayon, will introduce many troubles and many temptations that will try to lure the church away from God. Okay. Gumagamit ang Diyos ng mga tao, mga kapatid, na hindi tumitigil at hindi pumapayag na patuloy na i-encourage ang church na lumayo sa anumang temptation o tukso na ginagamit ng sanlibutan. Kadalasan, hindi nyo namamalayan, mga kapatid. Kadalasan, nandyan na sa inyo, parang addict na kayo, hindi na kayo makatakas, dahil yun ang sikat sa mundo, yun ang uso, at ginagaya ng lahat, lalo na ng kabataan. Gumagamit ang Diyos ng mga tao na magtatapang-tapangan. Hindi naman talaga sila matatapang. Ngunit bibigyan ng Diyos ng katapangan para patuloy na i-encourage ang iglesia. Ang mga anak ng Diyos na lumaban at mapagtagumpayan ang anumang gawa ng kaaway na maghahatak sa iglesia, papalayo sa Diyos. Number 1 is to love them. Number 2 is to intentionally encourage them to win, to fight and to win the battle of temptation and troubles. Kasi mga kapatid, kung walang mag-warning sa atin, kung walang magsasabi sa atin ng, mali yan, huwag mo yan gawin. Kung marinig lang natin sa pulpito, kung marinig lang natin sa iglesia, sa mga namumuno is, mahal ka ng Diyos. Kahit patuloy kang nagkakasala, kahit ikaw ay galing sa ang panahon mo ay ginugugol mo sa mga bagay na makasanlibutan, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Of course, mahal ka ng Diyos. Pero kailangan mong unawain, mga kapatid, na ang ating Diyos nagpakasakit para hindi kanya patuloy na makikita na naglulublog sa karumihan. Ang ating Diyos ay nagpakasakit, nagsakripisyo para hugasan ka ang iyong karumihan at dalhin ka sa lugar kung saan ang iyong buhay ay magiging dahilan ng kanyang kapurihan. Hindi magkakaroon ng kapurihan ng ating Panginoon kung ang sinasabi niyang iniligtas niya ay hindi naman nakakaahon sa karumihan at sa putik. Nasaan ang kapurihan ng Panginoon sa ganong mga sitwasyon? God calls men like Paul to struggle by intentionally encouraging the church, the brethren, the elect of God, to fight and win the battle of temptation. Hindi pwede, mga kapatid, na tayo'y nagsasabing church, mananampalataya, pero ang buhay natin ay kagaya lamang ng mga taong hindi naman sumasampalataya sa Panginoon.
Hindi mangyayari sa atin ang lubosang pagkaunawa sa ating Diyos, sa misteryo ng Diyos, sa ating Panginoong Kristo, kung hindi tayo nagtatagumpay sa anumang tukso sa sanlibutan ito. God calls men, like Paul, to struggle by intentionally and deeply study and learn the truth of God so that they will be able to teach the church the complete revealed wisdom of God written in His Word. Kapatid, mga kapatid, kapag ang mga namumuno sa inyong iglesia, kaya sinasabi natin palagi, bantayan niyo ang mga namumuno. Hindi tayo natatakot sa gano'n. Nasabihin, meron tayong 3 pastor. At meron tayong mga aspirant na magiging pastor ng church. Hindi tayo natatakot na magpasuri sa iglesia. Because, mga kapatid, ang ginagawa natin is a matter of life and death. Hindi ito biro-biro. Huwag na hindi tayo pwedeng maglukuhan dito, magbibiroan dito. Dahil ang kasasapitan natin dito, kung mali ang inaaral o tinuturo ng namumuno sa inyo, pwede kayong mapahamak. Pwede ang balak nyo pumunta ng langit, pero dahil nagkaroon kayo ng mga tagapanguna, ng mga pastor, ng mga ministro, na hindi naman nag-aaral. Walang panahon sa pag-aaral. Ayaw mag-aral. Walang desire, walang interest sa salita ng Diyos. At tatayo at magtuturo ng kung ano-ano. Saan kayo dadalhin, mga kapatid? Imbes na mapunta ng langit, mapupunta tayo sa impyerno, sapagkat sinabi ng Panginoon, hayaan mo ang mga bulag na umakay sa mga bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay. God calls men like Paul to struggle by intentionally and willingly and consistently and deeply study and learn the truth of God. Bakit kailangan mag-aral, magpatuloy, malalimang magsaliksik ng mga tagapanguna o ng mga pastor, ng mga tinawag ng Diyos? Bakit kailangan nilang mag-aral, mga kapatid? So that they may teach, they may be able to teach the brethren kung ano yung gustong ipaunawa, ituro ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, huwag hangarin ng lahat na siya'y maging tagapagturo. Bakit? Kung hinahangad mong maging tagapagturo, dapat hangarin mo at i-intention mo na ang buhay na yan ay gugugulin mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong hangarin, maging tagapagturo nga. Ang tagapagturo ay huhusgahan ng ilang beses mo. Na ilang beses? Twice? Bakit? Sapagkat kailangan tama ang kanilang tinuturo at tama ang kanilang pamumuhay. Tama ang nakikita at tama ang sinasabi. Okay? So, hindi matututunan ng mga anak ng Diyos ang misteryo at sikreto ng kalooban ng Diyos patungkol kay Kristo kung ang mga tumatayo sa iglesia
ay hindi intentional, hindi consistent, hindi malalimang ibinibigay ang kanilang buhay para mag-aral at unawain ang mga katotohanan patungkol sa Diyos. Tandaan natin yan. Yan lagi kong sinasabi, mga kapatid, sapagkat matatanda na kami ng mga pastor dito. Ang nag-iisang batang pastor dito ay si Pastor Jonathan. Okay? Kami ni Pastor Boyet, nakikita niyo man, medyo mahina na kami. Ang lagi kong sinasabi kay Sister May, sana makita ko ang mga young people, lalo na yung mga kalalakihan na young people, na meron silang interest sa salita ng Diyos. Because I'm telling you the truth. Nalulungkot ako na hindi ko pa yung lubusang nakikita. Especially doon sa mga young professionals. Maybe, meron kayong mga personal na pag-aaral. Pero mga kapatid, hindi kasi maitatago yun. Kung nangungusap sa inyo ang Panginoon at meron kayong mga personal na pag-aaral patungkol sa Kanya, it is not meant to be, ang tawag doon? It is not meant to be yung itatago. At hindi nyo mapipigilan, mga kapatid, na hindi kayo magsalita para sa Panginoon kung meron talaga kayong natututunan mula sa Kanya. At yun ang panalangin ko. Sinasabi ko kay Sister May, sana nawa ang iglesia natin hindi mawalan ng homegrown mga kabataan, mga kalalakihan na tinawag ng Diyos para magpagal upang matuto sa teolohiya, sa mga salita ng Diyos, para naman hindi kawawa ang ating mga inapo, para naman hindi kawawa sila Ezra, sila Johan, pag wala na yung mga tumatayong pastor. Nawa yung mga darating na mga young people ay makakitaan natin ng marugdog na pagnanasa na mag-aral ng salita ng Panginoon para naman magpatuloy, mga kapatid, ng pagkaunawa natin. Sapagkat nakikita natin, hindi porky church, gaya ng pinag-aaralan natin ngayon, hindi porky church. Hindi porky sinasabi natin church tayo, ay approved tayo sa langit. Malinaw na yan. May judgment ang mga churches. Hindi porky mayaman tayo, dumadami ang pera natin, gumaganda ang building natin, nagiging organized ang kung anumang sistema ng church. Hindi porke ganoon, mga kapatid, approved ka na agad sa church. No. Ang binibilang ng Diyos, naiintindihan mo ba? Nauunawaan mo ba talaga? Talagang dumadaloy sa puso, sa espiritu, sa kaluluwa mo ang tunay na pagpupuri sapagkat naiintindihan mo talaga ang kanyang kalooban. Nai-reveal talaga sa iyo ng Diyos ang kanyang sikreto, ang misteryo na may unawaan lang sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So God calls men like Paul para ipaunawa sa kanyang mga hinirang ang misteryo sa pamamagitan na ang mga tinawag na tao. Sasabihin ko sana kalalakihan. Minsan tumatawag din ang Lord ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng mga taong ito, gagamitin ng Diyos para ipaunawa sa mga hinirang ang misteryo. At hindi may papaunawa yun, mga kapatid, kung ang tinawag ng Diyos ay nananatiling mangmang sa katotohanan. So they will be intentionally and deeply study the Word. Although I discern
Some of the young professionals of this church, mostly sa mga kalalakihan, sa mga young professional men, although I am discerning some of those young professional na merong potential, may potential, mga kapatid. But I'm praying na nawa sa kanilang kabataan, masimulan na yung tumubo yung desire, yung interest na mag-aral ng salita ng Diyos. Because I'm telling you mga kapatid, para maging dalubhasa ka sa isang bagay, maglalagak ka ng time and effort and focus para maging dalubhasa ka sa isang bagay, lalo na sa salita ng Diyos. Not mentioning, mga kapatid, na ang Diyos ay nakatingin, tinitingnan niya ang tunay na nangyayari, hindi sa panlabas, kundi dito sa ating kaloob-looban. Tinitingnan niya na, interesado ka ba talaga? Because the Bible says na ang ating Diyos ay nagpapakita sa mga taong umahanap sa Kanya, at kung ang paghahanap sa Kanya ay paghahanap na parang naghahanap ng ginto. Kung hindi ganoon ang intensity ng paghahanap mo sa Diyos, if you are not seeking Him, as if you are seeking gold or anything na ikabubuhay mo, na interesado ka, ang sabi ng Bible, hindi mo ako matatagpuan, sabi ng ating Panginoon. You cannot find me if you are not seeking me with all your heart. But God calls men, like po, mababasa natin, tumatawag ang ating Diyos, kagaya ni Apostol Pablo, na makikita natin, nandun ang kanyang buhay, nandun ang kanyang puso, nandun ang kanyang kaluluwa. He will struggle. He will sacrifice everything in him para may padalala, may paunawa, may pamalita ang kabuang misteryo ng Diyos sa mga hinirang niya na nangangailangan ang iglesia. And although sinabi ni Apostol Pablo, I am struggling for you, Laodicea. Itong masakit na katotohanan. Listen very carefully. I am struggling for you, Laodicea. Nagpapakahirap ako, nagpapagal ako, nagsasakripisyo ako para sa inyo, para maintindihan nyo ang lalim ng kabutihang loob ng Diyos. Although Apostle Paul struggled for Laodicea, makita natin ng iglesia ang final assessment ng Diyos sa Revelation that the Laodicean church, mga kapatid, is a lukewarm church. Mga kapatid, bakit natin ito sinasabi? Bakit natin ito pinag-aaralan? Because Christianity, my dear brethren, is not something na iniisip natin na parang comparable sa nangyayari sa sanlibutan, hayahay, daming pera, sikat, makapangyarihan. That is not Christianity. Christianity, my dear brethren, is knowing and understanding the full meaning of God's will, the full meaning of God's mystery in Christ, sa ating Panginoong Jesucristo. At pag naiintindihan natin, mga kapatid, ang misteryong ito,
ang ating buhay ay unti-unting napupukaw, nagdi-desire, nagpo-focus, nagpapasailalim, nagsasubmit sa kung ano ang kalooban ng Diyos na nakikita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may kukumpara natin ang ating sarili. Are we there yet? Dahil ang Biblia, mga kapatid, nagbibigay siya ng pagkakakilanlan ng mga taong inililigtas ng Diyos. Pagkakakilanlan ng mga taong hinirang niya. Pagkakakilanlan ng mga taong sa panahon ng ating Panginoon ay pagsasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tinatago ng salita ng Diyos, mga kapatid, ano ang buhay ng mga tunay na niligtas ng Diyos. Hindi yan tinago ng banal na kasulatan. Huwag nating isipin na may pagpipilitan natin na basta ako ligtas. Basta ako tinanggap kong Panginoon. Yun lang. Ayoko marinig ko ano sinasabi ni Pastor Doy. Masisira ang aking kapayapaan. Basta ako ligtas ako. Ayoko na ng mga requirements. Ayoko na ng mga iba pang sinasabi. No, my dear brother. Ang ipapaunawa sa atin ng ating Panginoon ay yung kompleto. Hindi kung ano lang yung gusto nating maunawaan. Yung kompleto. Ano ba talaga ang kaligtasan? Ano ba ang nangyayari sa mga taong ligtas? Yung kompleto. That's why in verses 5 to 7, once taught by men of God, kapag nagpadala na ang Diyos ng mga tao na magtuturo, na magpapagal sa pagtuturo, at narinig na natin, naintindihan na natin, once taught by men of God, ang mga taong nakarinig, the elect of God, will, number one, accept what he has heard. Dahil naipadala na ng Diyos ang pagtuturo at naipadala na niya ang mensahe, anong susunod? Kung ikaw ay tunay na elect o hindi, listen very carefully. Huwag mong iwasan ang katotohanan. If you are an elect of God, once you heard the message, you will accept it and receive the Lordship, receive the Savior, Jesus Christ, through the Holy Spirit. At ito yung kasunod. Hindi mo lang sinabing tinanggap mo. Hindi mo lang sinabing nireceive mo. Hindi mo lang sinabing nasa iyo ang Holy Spirit. Ang susunod kasing makikita is the manifestation. The manifestation. Kaya marami kang makikita, naglipana sa sirkulo ng Kristyanismo na ligtas ako, pero nang bababae. Ligtas ako, pero nagsusugal. Ligtas ako, pero maraming mga bisyo. Ligtas ako, pero wala sa church. Walang panahon kay Kristo. Marami kang makikita. At napakarami nila na naglipana na gano'n. At marami rin silang madadaya. At minsan kakainggitan mo sila kapag hindi mo alam ang katotohanan. Kakainggitan mo sila. At sasabihin mo, ay bakit naman si ano? Ay bakit naman si gano'n? O yumayaman siya. Magandang buhay niya. Di ba Kristiyano yun? Pero hindi naman siya palaging nasa church. Wala naman siyang panahon kay Kristo. Hindi naman siya nakapokus talaga.
once taught, once you heard, the elect of God will accept and receive the Lordship of Jesus Christ through the Holy Spirit and will continue. Continue. Kaya nga sabi ng Matthew ang manatiling tapat hanggang ang siyang nakasulat ba yun? Kung hindi totoo yun, alisin natin. Huwag natin yung isama. Pero sabi ng katotohanan, kailangan maintindihan mo yung complete. Complete. Hindi niya sinabing, huwag na. Huwag mo na intindihan yun. Basta dito ka lang, dun sa madali. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay na yan. Ligtas ka na. Okay na yan. Once saved, always saved. Okay na. Hindi, huwag mo na alamin yung iba. Mahirapan ka lang. Okay na. No. You will continue. Sapagkat ang totoong naligtas, mga kapatid, ang totoong nakatanggap ng grasya ng Diyos, they will continue to live their lives with Christ. They will continue. Pastor, hindi na ba, wala na bang labanan? Ibig sabihin ba, pag tinanggap ko ng grasya, banal na ako, hindi na ako magkakamali, hindi na ako magkakasal. I'm not saying that. Hindi yung sinasabi ng pastor niyo. Hanggang nabubuhay kayo dito sa mundong ito, merong labanan. That's why meron laging encouragement sa atin. Okay? Kasi kung wala nang labanan, kung magagaling na tayong lahat, huwag na tayong magkita-kita. Malalagumpay na pare-pareho tayo. Hindi na natin kailangan ng encouragement. Hindi na natin kailangan ng patuloy na pag-aaral kasi magagaling na tayong lahat. Kaya na natin. Hindi na natin kailangan magpalakasan pa. But, my dear brothers, kaya tayo laging nagsasama-sama. Ang dahilan ay upang magpalakasan. Mag-encourage sa isa't isa. Kasi palaging may labanan. At kailangang managumpay tayo sa labanang iyon. We will continue to live our lives with Christ. Receiving Jesus Christ as Lord and Savior is the beginning of life with Christ. Yun ang beginning. Tinanggap natin ang Panginoon, doon tayo nagsimula. At least yung kaya nating isipin. Kasi hindi natin kayang isipin o kumpirma kailan ba tayo na born again. Hindi natin alam yun. Kung paano hindi natin alam kung wala tayong kaalaman. Kailan, ano bang nangyari nung pinanganak ako sa laman? Hindi natin alam yun. Hindi natin ma-pinpoint kung ano yung mga experience na yun. Ganon din sa Espiritu. Hindi natin talaga mako-confirm kailan talaga yung time na pinanganak tayo sa Espiritu. Ang kaya lang nating maisip sa ganang ating kaisipan is, isang araw, March 5, 1995, si Pastor Doy tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Sa date na yon, alam ko na naunawaan ko ang gospel at tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kaya kong i-istorya. Yun yung narrative ng start ng aking pananampalataya. March 5, 1995, tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas na aking buhay. Kapatid, yung time na yun, yung oras na yun, yun yung simula ng aking buhay na kasama ang Panginoon sa Kristo. Okay? Yung date na yun. Huwag mo sabihin na born again ako, March 5, 1990. You cannot say that. Hindi mo alam kung kailan ka na born again. But you can say that you have accepted Christ as your Lord and Savior sa panahon na yun, March 5, 1995. But that is the beginning of your life with Christ. But the confirmation of living the life with Christ is
mga kapatid. Marami kasi magsasabi na tinanggap nila ang Panginoon. Pero ano na, Kuya Kim? Ano nang nangyayari? Oo nga, tinanggap ko nga. Pwede mong sabihin palagi yan, tinanggap mo ang Panginoon. Pero ano na? Nasaan ka na? Ano nang nangyayari? Papunta ka ba sa maganda? Nagiging kamukha mo ba si Jesus Christ? O lalo mong nagiging kamukha si Satanas? Anong nangyayari? Receiving Jesus Christ as Lord and Savior is the beginning of your life with Christ. But the confirmation of living the life with Christ is you must continue to follow His leadership by being, sabi dito sa verse 7, 6 and 7. So then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live in Him. Continue. Hindi niya sinabing, okay na. Tinanggap mo na ba? Okay na. Ayos na. No. It says, continue to live in Him. At anong ibig sabihin ng continuing? Pag sinabi mo nagko-continue ka, ang nangyayari sa iyo, you are being rooted and built up in Him. Rooted and built up in Him. Yung illustration kasi na yan, mga kapatid, pag sinabi natin rooted, ano yung root? Ugat, di ba? Okay, may mga malalakas na bagyo ngayon eh. Maraming puno, may mga punong nakikita natin, pero pagdaan ng bagyo, pag dumaan yung malakas na bagyo, anong puno yung tingin mo natatagal at makakalaban sa lakas ng bagyo? Anong klaseng puno? Yung mga puno na malalim ang root system. Okay? Ano ibig sabihin nun? In this world, you will have troubles and temptations, storms in life. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kung paanong taon-taon nagbibilang tayo ng bagyo sa buhay ng Kristiyano, laging merong bagyo. Troubles, temptation. Hindi nyo lang naiintindihan, pero laging may laban. Sino yung magkukontinue? Sino yung tingin nyo na mananagumpay sa mga bagyo na yun? Yung mga Kristiyanong rooted and built up. Ibig sabihin, nakahanda sila sa darating na tukso. They are rooted and built up. Malalim ang kapit nila at hindi sila matitina. Pwedeng pagdating ng bagyo, pakita mo, ubay-ubay sila, ubay-ubay. Ibig sabihin, hindi ka ba naapektuhan? Naapektuhan ka rin. Pagdating ng tukso, makikita mo yung puno, talagang naliliglig siya. Minsan, nauubusan siya ng branches, nauubusan siya ng leaves. Pero, nakatayo pa rin siya. Pumapangit siya minsan, ibig sabihin, maaring pansamantala, natatangay, pero hindi siya kailanman nabubunot. Hindi siya nagpo-continue sa kasalanan. Bakit? They are rooted and built up, strengthened in the faith. Strengthened in the faith. Matatagumpay sila. Bakit? Because they are really taught, naturuan. Magpasalamat tayo, mga kapatid, kung tayo ay natuturuan. Do not despise the teachings of God. Magpasalamat ka. Kung parang bigat naman palagi ng mga sinasabi ng pulpito na
Wow, magpasalamat ka. Kaysa umangal, magpasalamat ka. Bakit? Ito kasi ang nagpapalalim sa iyo. Na pagdating ng kapagsubukan, hindi ka matitinag. Maaring ma-appreciate mo yung mga tukso, pero hindi ka mabubunot, mga kapatid. Because you are taught. You were taught. Naturuan kayo. Naturuan tayo. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Okay, nag-overshoot tayo sa oras. Meron tayong 3 points patungkol dito sa paano tayo nagiging rooted and built up and strengthened in faith. How? Pag-aaralan natin yan next time. So mga kapatid, tandaan natin, everything we need is in Christ. Lahat ng kailangan natin. Mentally, physically, emotionally, spiritually, even materially, financially, everything we need is in Christ. Mga kapatid, this world, sabi diyan sa pinag-aralan natin, meron silang fine, sound arguments na maghahatak sa atin at sasabihin sa atin, huwag ka maniwala, puro hirap lang ang aabutin mo kay Kristo. Huwag mo masyadong pansinin yung patungkol kay Kristo. Dito ka muna sa sanlibutan. Hanapin mo muna ang buhay mo sa sanlibutan. Hindi mo yan matatagpuan kay Kristo. Matatagpuan mo yan sa sanlibutan. Yun ang gagawin sa atin ng sanlibutan. Idideceive tayo sa verse 4. Sabi rin sa verse 4. Pakinagay niyo yung verse 4. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Okay? Kapag hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo nauunawaan ang ganda ng meron ka sa Panginoon sa Kristo, ang iti-take mo, kapatid, ay yung mga fine-sounding arguments na ang buhay mo, ang kaligayahan mo ay matatagpuan mo sa sanlibutan at hindi kay Kristo. Kaya wala kang panahon kay Kristo. Kaya wala kang panahon sa salita ng Diyos. Ang panahon mo lagi, paano ako kikita ng pera? Paano ako magiging sikat? Paano ako magiging makapangyarihan? Paano ako yayaman? Wala kang panahon kay Kristo. Hindi mo naiintindihan that everything you need is in Christ. Lahat na kay Kristo, sapagkat siya ang may-ari ng lahat. Yung hinahanap mo sa sanlibutan, na kay Kristo yun. Lahat. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments, my dear brethren. It is high time, lalo na sa nangyayari sa sanlibutan natin ngayon, it is high time. Kapatid, huwag mong i-ignore ang salita ng Diyos. Huwag mong i-ignore ang mensahe ng Diyos. Huwag mong dalhin ang kapayapaan mo. Ang naiisip mong katiwasayan ng isip mo sa sanlibutan. No. Darating ka sa kapahamakan pagka inignore mo ang mensahe ng Panginoon. Pag inignore mo ang Panginoong Jesucristo. Pag kinampihan mo ang sanlibutan, darating ka sa kapahamakan. Darating ang mga consequences sa buhay mo, kapatid, na hindi mo kayang piliin at iwasan. Tinawag ka bilang hinirang ng Diyos para maintindihan, maunawaan the full mystery of God, which is revealed in His Son, our Lord Jesus Christ. Next time, pag-aaralan natin kung paano magiging rooted
and built up and strengthened in our faith. Paano nangyayari yun? Madaling sabihin that we must be rooted and built up and strengthened. But this is a process, mga kapatid. Proseso. Minsan kasi iniisip natin, before we close, minsan iniisip natin, kailangan ko ng encouragement. Lord, bigyan mo ako ng encouragement. Okay, encourage na ako. No. Hindi gano'n. Lord, kailangan ko ng kapayapaan, Lord, yan. Okay, mapayapaan ako. I'm sorry, hindi gano'n. Hindi gano'n, mga kapatid. Anong patakaran? You must know the truth. And the truth will set you free. Ang lahat ng pangangailangan mo ay na kay Kristo. Si Yesu Kristo ang katotohanan. Kailangan mong maunawaan, maintindihan sino ang Panginoong Yesu Kristo sa pamamagitan ng pagpapatuloy at hindi paghinto sa kanyang mga salita. Okay? So, continue natin next time. Pasalamatan natin at papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.